Mga idol, dahil nga sa napakagandang ipinakitang performance ng Clippers ngayong season, aalamin nga po natin kung may pag-asa na nga ba sila na makaapak sa NBA Finals? Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang inayawan nga pala ni Pascal Siakam ang Golden State Warriors at ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Dallas Mavericks. Kaya mga idol, tara! Alam naman nga po ninyo na simula nga po na maging contender ang Los Angeles Clippers sa Western Conference, hindi pa nga nakakatungtong ni isamang beses ang kanilang kupunan sa NBA Finals. Parati nga silang kinakapos pagdating sa playoffs simula sa panahon ng Lob City ni na Blake Griffin, Chris Paul at DeAndre Jordan hanggang sa Big 3 ni Kawhi Leonard, Paul George at Russell Westbrook. Pero sa pagpasok nga po mga idol sa kanilang team ni James Harden, bigla na lamang nga pong nag-iba ang sitwasyon ng kanilang prangkisa, gayong itinuturing na nga talaga sila ngayon bilang championship contender dahil sa kanilang hawak na bago at napakalakas na super team. Sa katunayan, matapos nga po nilang talunin ang Oklahoma City Thunder, meron na nga silang record 26 wins, 14 losses. Pero isang malaking katanungan pa rin naman ngayon, kung kakayanin na nga ba talaga nila na makapasok sa NBA Finals sa unang pagkakataon? Well, ayon nga po mga idol sa ilang mga sikat na NBA analyst, malaki ang posibilidad na makaabot sila hanggang sa finals basta't masigurado lamang ng kanilang team na healthy at walang nangyayaring injury sa kanilang mga players. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangalawang storya sa balitang inayawan pala ng Toronto Raptors at ni Pascal Siakam ang Golden State Warriors. Alam naman nga po ninyo na isa nga ang Warriors sa mga teams na interesado sa pagkuha kay Pascal Siakam sa pamamagitan ng trade. Ngunit sa kamalasang palad, imposible na rin naman nga nila itong makuha since mas desidido ang kanyang team na Toronto Raptors na i-trade na ito sa Indiana Pacers. Ayon nga po sa lumabas na balita, mismong front office na rin naman ng Raptors ang umayaw sa Warriors since si Andrew Wiggins lang naman ang inoffer nito sa kanilang team, which is hindi rin naman nga nila gusto. Kaya wala nga pong ibang choice ang Raptors kundi pipiliin ng lamang ang Indiana Pacers since maganda ang inoffer sa kanila kumpara sa Golden State Warriors. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya sa naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Dallas Mavericks. Katulad nga po mga idol ng inasahan, bago man magsimula ang kanilang laban, inanunsyo na ni Coach Darvin Ham na gagamitin muli nila dito ang kanilang orihinal na starting lineup na kinabibilangan ni na D'Angelo Russell, LeBron James at Anthony Davis. Pero sa kabila nga po niya, nananatili pa rin naman ang struggle sa simula ng kanilang laro, lalo ang shooting. Mabuti na lamang at nakasabay rin naman sila kahit papano sa Dallas Mavericks na pinangunahan ni Kyrie Irving. Kaya dahil dyan, naging tabla at dikit nga po ang score sa umpisa salamat sa pagiging dominante ni Anthony Davis sa pagsasalaksak nito. Simula nga po niyan, nagkasagutan na nga po ang magkabilang kupunan sa scoring, ika nga'y ayaw talaga nilang magpatalo sa isa't isa. Ngunit matapos nga pong mag-take over si LeBron at step up na rin naman ang ginawang adjustment ni Coach Darvin Ham sa depensa, dito na nga lumamang ang Lakers hanggang sa nakuha nila ang panalo sa pagtatapos ng kanilang laban at nagpataas ng kanilang record, 21 wins, 21 losses sa West. Nga pala mga idol, bago ang kanilang naging laban, inilabas nga pong balita ni Ramona Shelburne ng ESPN na nagpahiwatig na noon si Kyrie Irving ng reunion kay LeBron James. Pumunta pa nga ito mismo sa home game ng Lakers ng Game 6 kontra sa Memphis Grizzlies ng nagdaang playoffs. Aminado nga po si Kyrie Irving na gusto niyang makipag-reunite at magsama muli kay LeBron James. At dahil dyan, nabuhay na naman ang pag-asang mag-tandem sila. Ang tanong, kaya nga bang magsakripisyo ng Lakers para kay Kyrie Irving? Well, yan naman ang ating aalamin sa mga susunod na araw. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.